Mapagpalang umaga mga lalabs. So ngayon po ay araw ng Sunday. Dahil wala pa tayong pasok, wala tayong pasok ng 3 days lalabs. So ngayon ay sinikap natin makapasok. Hopefully ay sumikat ang araw sa buong maghapon dahil yung 3 araw na yon, yung ilang araw na naglilumipas, ang lakas talaga ng hangin dito sa farm. So bilang nagtatrabaho sa irrigation, responsibilidad ko lalabs na i-check yung mga natumbang mga pananim. Kasi ang mga pananim lalabs ay nasa paso lang. Mabilis din po, hindi po siya sobrang bigat. Lalo na yung mga bagong tanim kasi hindi siya pa siya masyadong matubig. So pag medyo matataas na okay pa yun. Pero nauusog din po yun ng hangin at ang tendency po lalabs sa sobrang pressure, sobrang lakas ng hangin ay naitutumba siya. So lalo na yung iba lalabs na may mga bunga na, may mga bulaklak. So hindi siya maganda kasi mabubulok, masisira. So kaya kahit umuulan, umaambon, kailangan natin lumusong dito lalabs sa sa ulan. Kailangan natin magtrabaho kasi walang ibang gagawa dito. So ngayon lalabs madilim pa. Pero mag-aalas 7 na po ng umaga dahil ang pasok ko po talaga ay 7 o'clock. So naglalakad na po ako dahil ang aking bike ay ginamit po nung nakaraan. So nandun sa office. Mapapansin nyo lalabs, ayan po ay nagpuputik. Sobrang nagpuputik. Ayan, tumila na rin yung ulan. Ambon-ambon na lang. And sana yung nababanaag na medyo naliwanag ay magtuloy-tuloy na yan. So pag-pray natin na gumanda na ang panahon katulad yan. Tinan nyo, oh, nandito pa lang ako. Ayan, may space na sa gitna. Kung napapansin nyo, nausog na po yan ng hangin. May mga bulaklak na. Actually, gumanda nung umulan. Gumanda. Pero lalabas ang daming inusog ng hangin. As in, ang dami talaga inusog ng hangin na na pananim. Kaya kailangan natin puntahan yan. At hindi muna ako kukuha ng sample muna ngayon dahil useless. Kasi yung tubig naman doon ay hindi naman lahat nang gagaling sa drifting line, kundi galing sa ulan. Kaya ang gagawin ko po ay itatapon ko lang siya at mag-i-start tayo ng bukas. Pero ang alam ko bukas ng hapon may ulan ulit hanggang Martes. Pero sana hindi na tumuloy kasi kalabisan na. Wala na tayong kikitain kasi no work, no pay tayo dito. Ayan. Papasukin natin yan mamaya. At dito lalabs, kung mapapansin nyo mainit, medyo nahirapan ako pumasok kasi iaangat ko pa siya pag ipapasok ko po yung bike. So, punta na ako doon lalabs at Andy naglalakad lang ako. Kukunin ko yung bike dun sa opisina. Lalabs, dahil pag nung lumabas ako lalabs, nakuha ko na yung bike. Ayan yung aking bike, talagang basang-basa siya, hindi ako makaupo. Although pinunasan ko na siya, hindi talaga makaupo kasi basang-basa pati yung mga gloves kong iba. Ngayon lalabs, tingnan nyo, kung mapapansin nyo talagang dire-diretso ang buhos ng tubig. Halos nagbabaha. Naalala ko nung high school ako. Shout out dyan sa school ko dyan sa Biriran. Yun, sa Bicol, pag naulan talagang grabe ang baha. Hindi kami lumulusong kami sa baha hanggang hindi ako nung time na yun ay hindi pa naman tayo, ang liit lang natin and umaabot talaga hanggang hita yung tubig. Talagang todo kaluskos ng short. Hindi na tayo nagpapantalon. Short na lang para tipid, hindi joke lang. So talagang minsan tapos one time na talagang winas out talaga yung isang school namin nung 4th year high school ako dyan sa Huban, sa Sorsogon pala. So ngayon lalabs, so naikwento ko lang naman ng konti. Dahil umuulan nga, inuna ko muna tong hot house. Buti na lang may hot house. Pag hot house pala may bubong. Shout out everyone pala sa lahat ng sumusuporta at nanonood na aking mga video, na aking mga vlog. Thank you Lord, ayan na, nababanaag na yung sikat ng araw, praise God. So hopefully pagkatapos ko dito ay wala nang ulan. So ayon naman sa forecast ay wala na talagang ulan after 7 o'clock in the morning. And bubuhos ulit yan bukas. So ngayon lalabs, ang gagawin ko ay itatapon ko na lang yung tubig. Kasi sabi ko nga kanina is useless kung kukuha ko ng sample. Kasi hindi naman to lahat galing sa dripping line. Hindi naman galing dito bumagsak. Tatapon ko siya. So na lang muna, hindi muna ako kukuha ng sample. Siguro by tomorrow na ako kukuha ng sample. Ito.
So, dahil siguro sa kapal ng suot ko, nakakaramdam na ako ng alinsangan. Tingnan natin kung madami. Ay, hindi naman ganun kadami. Kasi nga nasa hot house, hindi naman siya inulan. Ayan, lalabs. Lalabs, pagkalipas ng ilang araw na ulan, so ito po ang naging resulta. Namulaklak, namunga. Ayan, ang dami. And kasunod po niyan ay mahihinog. Pag nahinog ay magha-harvest. Yan, ambon-ambon na lang lalabs. Hopefully pagkatapos ko dito sa hot house, A and B ay wala ng ulan. Mapapansin nyo mainit, hindi tayo makalabas. Magtatapon ulit tayo ng tubig na nanggagaling dyan. Para i-reset natin para bukas ay panibago na. Lalabs, medyo nahirapan ako talaga lumabas dito kasi nandito ako sa gitna. Ang kitid. Ang kitid ang dinadaanan ko. Ayan, lalabs, so tingnan nyo. Tapos ipapasok ko tong ipapasok ko tong bike na to. Tapos hindi ako makaliko doon dahil nga mainit na nakaharang. Ang ginagawa ko lalabs ay paatras. Sa totoo lang, mahina pa ako sa atrasan. Kahit sa pagpapark ng sasakyan ko, mahina ako sa atrasan. So, magaling pa ako sa paabante, mag-park and everything. Pero sa paatras po lalabs sa pagpark, medyo mahina ako. So, since makita dito, medyo hirap ako. Lalo na dito sa gitna ako nadaan. Tingnan nyo yan. Tapos ipapasok ko ito. Ipapasok ko itong na to. So, tapos na ako sa hot house A. So, didiretso tayo dun sa B. So, alam niyo na pag may A, may B. At may C. So, ito na. Andar na tayo. Ayan, diretso na tayo. Dahan-dahan lang. Yung takbo natin ay 6 lang. So, lalabas tayo dyan sa B. Lalabs, tapos na ako sa hot house and praise God. Tingnan nyo naman yung panahon. Lord, thank you talaga. Ayan yung araw, sumikat na. Hopefully, magtuloy-tuloy na yan the whole week para makabawi tayo kasi 3 days tayong walang pasok. So, ayan lalabs, ang patak ng ulan. And mapapansin nyo lalabs, ang taas na rin ng damo. So, kailangan ng i-mower. Ito, dahil ang taas na naman at lubog na naman ang ating safety shoes. Lalabs, tingnan nyo, punong-puno. Kaya kailangan kong itapon yan para bukas pag-check ko, balik tayo sa normal. And for sure, basang-basa ako nito hanggang mamayang hapon dahil masasagi-isagi ko yung mga lasing, hindi yung mga puno na yan. So pag pasagi ko yan, panigurado ang patak ng tubig hindi sa langit babagsak kundi sa lupang katawan ko. So ayan, mapapansin nyo ay punong-puno din, kaya umpisahan na natin ang pagtapon. Hindi puro daldal. Hindi, joke lang. Pinapatawa ko lang kay lalabs kasi marami na nangyayari sa mundo ngayon. Marami ng problema pinagdadaanan yung tao, pero alalahanin natin na si Lord. Tumingin tayo sa solusyon, huwag sa problema. Kasi kung titingnan natin ang problema lagi, patuloy tayong lalangoy-langoy at lulugo-lugo, at patuloy natin pagmuni-munihin ang problema, lalo tayong mabibigatan, sisikip ang dibdib, magkakasakit, hindi matutulog at hindi makakakain, at panigurado stroke. So kaya ipagkatiwala natin yan sa Lord, kasi ang lahat ng laban, hindi natin yan laban ng Panginoon yan. Sa kanya tayo sumandal, sa kanya tayo kumapit, kasi sa mundong ibabaw wala tayong dapat kapitan kundi ang Panginoon lamang, kasi lahat yan mawawasak, masisira, mawawala at manghihina. So ito lalabs, diretso na tayo sa pagtapon ng mga tubig, kasi mamaya pagkatapos nito, iba na naman ang aking gagawin. Mag-iikot-ikot naman ako sa mga row, sa bawat bird net, kung may mga naitumba ng hangin para siya ay itayo. Pag natumba, kailangan itayo. Huwag apakan, huwag sipain, kundi itayo.
Lalabs, kung mapapansin nyo, ito yung ginawa natin. Kailan nga ba? I think 3 days ago. So yan po yung ginawa natin na panibago. Instead na kumuha tayo dun sa malalim. Pero punong-puno din siya, oh. Tatapon din natin yan. Instead na kumuha tayo dun para mapadali ang aking trabaho. Kasi ang dami ko pa talagang gagawin pa na nakapending. So meron na, may tubig na siya. Tingnan natin. Uy, easy. Easy para ayan. Mas madali siya. Pero hindi siya, parang hindi masyadong matibay kasi nabibend. Dapat matigas yung ano. So yan, bukas. Successful yung ginawa natin. And ito pa. Ipapakita pala ako sa inyo, lalabs. Alam mo ba, ang daming bunga na malalaki. Nakaka-amaze. Ibang variety to. Ito ay Elaine. Yung ano, yung variety niya. Titingin tayo ng bunga. Ang lalaki kumpara dun sa dati nating kinukuhanan. So ayan oh. Ang lalaking bunga. Ayan yung green pa, hilaw pa. Ito naman ang mga may mga hinog na oh. Tinikman ko siya, lalabla, ang sarap. Ayan pa sa ilalim. Ayan. Nakakatuwa. Ang daming malalaking bunga. So bawat variety, iba po ang sukat at hugis at laki ng bunga. Pero lahat yan masarap. Lalabs, ito po pala yung mga bagong tanim. Pansin nyo naman, bago talaga, di ba? Kasi hindi pa siya nagiging puno. Napakalawak, lalabs, grabe. Ayan oh. Ang lawak-lawak niya talaga, grabe. Yun. Dandahanin natin. So nataniman na yan. Ang kasunod niyan, lalabs, ay lalagay sila ng folder pag tumayo na yan dyan. Ayan yung bagong tanim na blueberry. Hanggang dun yan sa dulo. At hindi lang yan, lalabs. May itinatayo na naman, binubuksan na naman. Doon po sa kabila, ang haba na naman. Mas malaki dito, alam ko. Mas malaki dito ang gagawin. Kaya grabe. So, how about next year? Ano na, puro na ito blueberry. Sagad na talaga siya or lalaki pa lalo. Kasi ibig sabihin, binibless ang company dahil sa masisipag na mga workers sa company na nagbibigay ng magandang contribution. Of course, kasama natin sa Lord and binibless din si company and yung mga tao. So, ito, lalabs, ay tuloy-tuloy tayo. So, pinakita ko lang yung mga bagong tanim. Lalabs, ang ibang row po, lalabs, ang ibang bird net ay nakapag-harvest na, nag-start na. So, more than a month. Ngayon po, habang ang iba po ay namumulaklak at nagbubunga ng sagana. Daming bubuyog na bumubulong-bulong. Hindi ko maintindihan ko anong sinasabi niya. Joke lang. So, ayan, lalabs, ang abubuyog, oh. Amazing. This is amazing. A lot of bubuyog here na lumilipad-lipad. Mabait sila. Helicopter. So yan, may konting alam nyo, lalabs, minsan nabagsak yung ulan pero hindi na ako sumisilong. Kasi makapal naman yung mukha ko. Hindi yung jacket ko. Tsaka nakakaramdam na ako ng alinsangan. Isa lang ang t-shirt ko sa loob pero makapal kasi itong jacket katulad ng aking mukha. Ang dami, lalabs. So ang iba ready na. At nagkapag-harvest na pala yung iba. Yung iba naman ay patuloy na namumukadkad sa bulaklak at bunga. At ang iba po ay hindi pa po namumulaklak. So hindi siya pwede magsabay-sabay kasi kulang po ang magpipitas. Hindi kakayanin, lalabs, ng katulad nito, lalabs. So sa isang puno lang, in one tree, in one plant, ilan po ang laman yan? Grabe, ang dami. Kaya may first peak po, second peak, third peak, and all down. So ang all down yan ay next year na.
So si season po dito lalabs sumabot ng February. So ang pinaka-hit talaga niya ay September ang start, and then February po lalabas matatapos. So ang trabaho po dito ay harvest. Habang po nag-harvest, pag nakatapos na po nakapag all down na, mag-i-start na rin yung pruning. At habang ginagawa sa shed, ang shed po ay 24 hours nag-ooperate kung hindi po ako nagkakamali. Tuloy-tuloy po lalabs ang pasok, tuloy-tuloy din yung tuloy-tuloy din yung trabaho. So of course, syempre kasama ng sweldo dyan, hindi dito lahat binabayaran. So ayan nga lalabs, maraming pong salamat sa patuloy. Yan lang muna ang ating pasilip. So susunod na yung mga bunga. So wag pong kakalimutan, wag niyo pong i-skip yung ads sa aking mga video lalabs. So ayan po, salamat po sa patuloy na pag-share at panonood at pagtutok at pag-abang na aking mga video. Shout out everyone, mabuhay po at mag-ingat po ang lahat. Maraming pong salamat. Diyos mabalos.